Hello! Magandang araw! Welcome sa bago nating video dito sa Math and English TV. Sa video na ito ay magsusubtract tayo ng fractions. Okay, meron tayong examples dito. First example, 7/9 minus 4/9. Dito, ang isusubtract natin ay similar fractions. Similar fraction dahil magkapareho yung denominators. At kapag magsusubtract tayo ng similar fractions, ang gagawin ay isubtract lamang o i-minus yung numerators at kukopyahin ang common denominator. Okay, kagaya nito, isubtract natin yung numerators. 7 minus 4 equals 3. At kukopyahin lamang natin yung common denominator na 9. Okay. Tandaan, yung denominators, hindi yan sinusubtract. Kukopyahin lamang natin yung common denominator. Common kasi pareho yung denominator. Okay. Yung answer ay 3/9. Ang 3/9 ba, pwede pang ma-reduce sa lowest term? Meron bang number na pwedeng makadivide sa 3 at pwedeng makadivide sa 9? Meron. Kaya, i-reduce natin ito sa lowest term. Kukunin natin yung GCF or greatest common factor ng 3 at 9. At i-divide natin itong numerator at denominator sa kanilang GCF. Pwede natin kunin yung GCF gamit ang listing method, prime factorization, at continuous division. Pero dito, sa example natin, ipapakita ko sa inyo yung mabilis na pagkuha ng GCF or greatest common factor. Okay, tingnan niyo yung numerator, 3. Ang denominator ay 9. Ang 9 mataas sa 3. Ngayon, tingnan niyo itong mataas na number, yung 9. Pwede ba siyang ma-divide ng mababang number nitong 3? Pwede? Yes, pwede, di ba? Kaya, automatic, yung GCF ay yung mababang number. Itong 3. Kasi itong 3, ito yung pinakamataas na number na pwedeng makadivide sa 9 at pwede ring makadivide sa 3. Greatest common factor. Pinakamataas na number na factor ng 3 at factor ng 9. Okay. So, i-divide natin sa 3. Divided by 3. Divided by 3. 3 divided by 3 equals 1. 9 divided by 3 equals 3. Yung answer ay 1/3. Number 2, 3/4 minus 1/3. Okay, dito magkaiba yung denominators. Dissimilar fractions yung isusubtract natin. Kapag magkaiba yung denominators o kapag dissimilar fractions, ang first step ay kukunin ang least common denominator o LCD. Ang LCD ay ang least common multiple ng denominators. Okay, yung denominators ay 4 and 3. Sa pagkuha ng LCM, least common multiple, or LCD, least common denominator, pwede kayong gumamit ng listing method, prime factorization, at continuous division. Pero sa problem na ito, kung mapapansin ninyo, magkasunod yung denominators, 3 and 4. Kapag ganito yung given, magkasunod yung denominators, para makuha ang LCD, i-multiply na kaagad ninyo yan. 4 times 3 equals 12. So, ang LCD ay 12. Okay, sunod, kunin natin yung numerators. Okay, lagay natin yung subtraction sign dito. Okay, yung first numerator, kunin natin. 12 divided by 4 equals 3. 3 times 3 equals 9. Okay, dito naman, 12 divided by 3 equals 4. 4 times 1 equals 4. Next,
isubtract na natin. 9 minus 4 equals 5. At kukopyahin natin yung LCD na 12. Yung answer ay 5/12 or 5/12. Tingnan natin, yung numerator at denominator. Meron ba silang common factor maliban sa 1? Wala na, maliban sa 1, di ba? So, ibig sabihin, nasa lowest term na ang fraction na ito. Kaya, eto na yung final answer. Okay, number 3, 5/8 minus 3/10. Dissimilar fractions, kaya yung first step, kukunin natin yung LCD. Okay, yung LCD yung kukunin natin. Sa problem na ito, kukunin natin yung LCD gamit ang continuous division. Okay, yung denominator ay 8 and 10. Ito ay i-divide natin sa kanilang prime factor. Prime number yung gagamitin nating divisor. Yung mga prime numbers, 2, 3, 5, 7, 11, 13, and so on. Pataas. Pero dito, yung pwedeng makadivide sa 8 at 10 ay 2. Okay. 8 divided by 2 equals 4. 10 divided by 2 equals 5. Ngayon, itong 4 at 5, magkasunod na numbers, di ba? Kapag magkasunod na numbers, wala silang ibang common factor maliban sa 1. Kaya, titigil na tayo sa pag-divide. Kasi wala nang prime number na pwedeng makadivide sa 4 at sa 5. Ngayon, imumultiply natin itong divisor at itong quotients. Okay. 2 times 4 times 5 equals 2 times 4 equals 8. 8 times 5 equals 40. Okay. So, itong 40, ito yung LCM ng 8 at 10. At ito ang gagamitin nating denominator. Kaya nga tinawag na LCD. Least Common Denominator. So, itong 40 ang magiging LCD. Bagong denominator natin dito. Okay, nakuha na natin yung LCD. Ngayon, kunin naman natin yung numerators dito. Okay, yung subtraction sign, nilagay ko na agad para hindi ako malito. 40 divided by 8 equals 5. 5 times 5 equals 25. Okay, dito naman, 40 divided by 10 equals 4. 4 times 3 equals 12. Next step is to subtract. Subtract the numerators. 25 minus 12 equals 13. Ba? 13. Then, copy the LCD, 40. Yung answer ay 13/40. Itong 13/40, pwede pa bang ma-reduce sa lowest term? Hindi na. Kasi walang ibang common factor yung 13 at 40, maliban sa 1. Ito na yung answer. Okay, last example. 5/6 minus 7/12. Dissimilar fractions. First step is to get the LCD. Tingnan natin yung denominators. 6 and 12. Yung mataas na number 12, yung mababang number ay 6. Itong 12, pwede ba siyang ma-divide ng 6? Eksakto yung answer? Pwede. Dahil yung 12, multiple ng 6, di ba? Multiple siya ng 6. 6, 12, 18. Kapag nag-skip counting kayo by 6. Okay. So, ibig sabihin, dahil itong 12 ay multiple ng 6, automatic, yung LCD nito ay itong mataas na number, yung 12. Bakit? Kasi itong 12, ito yung pinakamababang number,
na multiple ng 6 at multiple ng 12. Kaya ito yung magiging LCD, 12. Okay, yan ang technique sa pagkuha ng LCD. Sa denominators, kapag yung mataas na number ay pwedeng ma-divide ng mababang number, eksakto yung answer, automatic, yung LCD ay yung mataas na number. Dahil ibig sabihin, yung mataas na number na yan, yan lamang ang pinakamababang number na multiple ng dalawang numbers, ng given numbers. Okay. Sunod, kunin natin yung numerators. Okay, i-divide lamang natin ito. 12 divided by 6 equals 2. 2 times 5 equals 10. Ito yung first fraction, 10/12. Okay, sunod, minus, dito naman sa pangalawang fraction, 12 divided by 12 equals 1. 1 times 7 equals 7. Next, subtract. Subtract the numerators. 10 minus 7 equals 3. And copy the LCD, 12. Yung answer ay 3/12 or 3/12. Okay. Pwede pa ba natin itong i-lowest term? Meron bang number na pwedeng makadivide sa 3 at pwedeng makadivide sa 12? Meron. Okay, tingnan ninyong mabuti. Yung mataas na number ay 12. Yung mababang number ay 3. Itong 12 ba pwedeng ma-divide ng 3? Pwede. Diba? Pwede. So, ibig sabihin, ang GCF nitong 3 at 12 ay 3. Itong mababang number, ito yung GCF nilang dalawa. Kasi itong 3, ito yung pinakamataas na number na pwedeng makadivide sa 3 at pwede rin makadivide sa 12. So, yung GCF ay 3 divided by 3 divided by 3. 3 divided by 3 equals 1. 12 divided by 3 equals 4. Yung answer ay 1/4.